Magandang araw po sa inyong lahat na kapwa ko debotong lingkod ng mahal na ina ng laging saklolo. Tayo po ngayon ay nasa pinakabanal na linggo ng buong taon, ang Semana Santa. Sa loob ng linggong ito ay ating gaganapin ang mga pinakamahalagang liturhiya sa buong taon, ang tinatawag na Triduo Pascual. Una, ang pagdiriwang ng huling hapunan ni Jesus sa Huwebes Santo. Pangalawa ay ang pagsamba sa krus sa Biyernes Santo. At pangatlo, ang paglalamay para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa hating gabi ng Sabado Santo. Ngayong Miyerkules Santo, huling araw ng Kwaresma, patutunghayan po natin sa Ebanghelyo ang pagtataksil ni Judas kay Jesus. Kung natatandaan po natin ang kwento, pinagkaluno ni Judas si Jesus sa halagang 30 pilak. Di natin maubos maisip ang sobrang sakit na binigay nito kay Jesus. Kung nakaranas na tayo ng pagtataksil sa ating buhay, ay maari nating maunawaan ang sakit na naramdaman ni Jesus. Tunay nga na ang pinakamasakit na bahagi sa anumang karanasan ng pagtataksil ay ang realisasyon na ang gumawa nito ay hindi ang ating kaaway, kundi ang pinakamalapit sa ating buhay. Asawa, anak, kapatid, magulang, matalik na kaibigan, o malapit na kamag-anak. Subalit ang sentro ng kwento ay hindi ang pagtataksil ni Judas, kundi ang magiting na pagsulong ni Jesus patungo sa kanyang paghihirap at kamatayan. Bagamat napakasakit para kay Jesus ang pagtataksil ng isa sa kanyang disipulo, hinarap ni Jesus ang naging bunga ng kanyang pangaral ng mabuting balita ng pagmamahal ng Diyos at ng kanyang paglilingkod lalo na sa mga dukha, inaapi at mga makasalanan. Ang masaklap na naging bunga ng lahat ng magagandang ginawa ni Jesus sa kasamaang palad ay ang pagkagalit at pagnanasa ng mga may kapangyarihan na ipapatay si Jesus dahil si Jesus ay naging isang malaking panganib at hadlang sa kanilang kapangyarihan. Kadalasan, natutuon ang pansin natin sa kwentong ito sa pagtataksil ni Judas. Subalit, walang kataksilan na makakahadlang sa wagas na pagmamahal at awa ng Diyos, maging ito ang kataksilan ni Judas o ang pinagsama-samang kataksilan nating lahat. Mas higit na dakila ang pagmamahal ng Diyos kaysa sa kasalanan ng tao. Mga kapwa ko debotong lingkod, tayo rin ay nagtaksil sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Tayo rin ay naging Judas sa ating Panginoon at sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating paggamit sa Diyos at sa ating kapwa para lamang sa ating kapakanan. Subalit katulad ni Judas, na kung saan sa bandang huli, kanyang natanto na hindi lamang kanyang pinagtaksilan si Jesus, kundi ang kanyang sariling pagkatao. Bunga nito, siya na rin mismo ang kumitil ng kanyang sariling buhay. Matuto rin tayo na makita na ang kasalanan ay ang pagtatakil sa tunay nating pagkatao. Na tayo'y nilalang nakawangis ng Diyos, na tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay magkakapatid sa iisang Ama. Kapag tayo'y nagkasala, tayo ay lumalayo sa ating Diyos at sa ating kapwa at pinupursige natin ang makasarili nating paghahangad ng kapangyarihan, kayamanan, kaligayahan at karangalan. Kapag tayo'y nagkasala, pinagtataksilan rin natin ang ating sarili sapagkat di natin kinikilala na ang pinanggalingan natin ay ang Diyos at ang pinakahuling hantungan natin ay ang Diyos. Kapag tayo ay nagkasala,
pinagtataksilan natin ang ating sarili, sapagkat pinuputol natin ang pagkakaugnay natin sa Diyos at sa kapwa. Kapag tayo nagkasala, sinisira natin ang kalikasan at lipunan na nilikha ng Diyos na maging salamin ng kanyang kaharian. Naway sa pagpasok natin sa pinakamahalagang araw ng ating pananampalataya, tunay tayong makipagbalikang muli sa ating Panginoon, sa ating kapwa at sa ating sarili. Sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina ng laging saklolo, makasama nawa tayo sa pagtawid ni Jesus mula sa kamatayan patungo sa bagong buhay. Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa inyong lahat.